have to deal with it for now. So, pangit yung lighting ni sir, pero the show must go on. Okay, so good morning, good afternoon, good evening, viewers. Welcome to the second topic of our subject na ating Earth Science. I am Sir Mark Giroux Hernan Valenzuela, and today we will be discussing about the layers of the atmosphere. So, on the previous topic, we've talked about the origin of our solar system, na nagmula daw po siya from a nebula. Nagkaroon po tayo ng concentration of mass ng nebula na yon in the middle, and the nebula started spinning. And when the nebula started spinning, it got flattened out, tapos na-sort po yung ating mga materials based on its density. Yung mga materials na may mas mataas na density, yung mga rocks and dust natin, napunta po siya malapit sa araw, tapos yung mga gases natin ay na mas mababa yung kanyang density, napunta po siya dun sa further regions of our solar system. Now, before we start, I would like to clarify uh, a certain idea when it comes to density. No? Okay, so density kasi it's not just about the weight of the object. No? Kasi sabihin natin yung barko, mas mabigat siya, pero yung piso lumulubog. No? Density has something to do with the volume or the space it occupies. So, last time, ang ginamit po nating example dito is yung cube. Pero magkaiba pong material yung cube. Same po sila ng size pero different materials. So yung isa po tungsten, yung isa aluminum. So mas mabigat po yung tungsten na cube even though magkasing laki lang po or magkaparehas lang po yung dimensions. Now, ang kailangan po nating intindihin when it comes to density and the effects of gravity when it comes to density is that yung mas dense po ng object ay mas malapit doon sa source ng gravity natin or kumbaga doon sa center of gravity ng planeta or yung nagpo-produce ng gravity ng gravitational force. Now, for example, dun sa ating solar system, yung ating mga bato, yung ating mga alikabok, sila po ay mas mataas yung density niya dahil ito po ay solid. Kung i-compare po kasi natin sila sa gases, mas mababa po talaga ang density ng gases compared natin dun sa mga solids. So, ang nangyari po, since solid po sila, mas mataas po yung kanilang density, sila po ay nahila ng gravity na mas malapit doon po sa araw. So, ibig sabihin, ano pong nangyari doon sa mga gases? Sila naman po ay nai-push away or naitulak sila papalayo nung na-sort na po or nung na pull na po nung gravity ng sun yung ating mga dense object, yung mga bato natin, na i-displace po sila. Na push away po sila doon sa mas malayong regions ng ating solar system. Now, if we are going to connect why is there layers of gases, bakit meron tayong atmosphere dito sa ating planeta, even though akala ko ba sir, yung mga gases natulak siya palayo dun sa further regions. Okay, so yung ating atmosphere kasi, okay, so titingnan natin, the definition of the atmosphere is the layer of gases that surrounds a planet. Now, yung ating planeta, ang Earth, meron din po siyang um, atmosphere. Pero saan nga ba nanggaling yung gases na yon? Okay, so nung nagso-sort po kasi or kumbaga nung nahihila po ng ating sun yung mga denser objects, mas malapit po sila dito, mas umiikot po silang mas malapit dito sa araw compared dun sa mga gases natin, yung mga solids. Pero hindi pa po, ang nangyari po nun, since wala pa po silang malakas na gravitational force dahil wala pang accretion, ang ginawa lang po nila is they pushed away the gases na meron tayo. Pero hindi po lahat ng gases ay nai-push away. Kumbaga parang karamihan lang po ng gases ay natulak papalayo. Pero hindi po lahat ng gases ay naitulak lahat. Kumbaga hindi po lahat ng gases. Pero nung nagsimula na pong magkaroon tayo ng accretion, nagsimula na pong magdikit-dikit itong mga dust particles natin and rock particles, naging terrestrial planets na ito. And nung lumaki po yung mga terrestrial planets natin, yung mga batang planet, yung protoplanets na yun, um, it eventually
had its own gravity. Nag-increase sila in size, nag-increase din sila in gravity. And pag mas malakas po yung gravity nila, they have the ability to pull other objects towards it. And kasama na rin po dyan yung mga gases. So, nung hindi pa, ang nangyari, kumbaga, ang timeline po natin dito, nung time po na hindi pa po nagkakaroon ng accretion or hindi pa po nabubuo yung mga planet, nahila lang po yung mga bato, na-displace po karamihan ng mga gases doon sa a bit further away on the outer disk of our solar system. Now, nung nagkaroon na po tayo ng accretion, yung mga gases po na malapit doon sa planeta, yun po ay nahila nung gravity ng planeta na yun. And eventually, ito ay nag-surround doon sa planet natin. That is what we call the atmosphere. Okay, so the atmosphere is again the layer of gases around a planet. Now, kung titignan po natin, ibig sabihin po, yung mga gas giants natin, yung mga Jovian planets natin, mas makapal po ang atmosphere nila dahil they are mostly made up of gases, no? And meron din po silang liquid, pero since again, gas ang tinutukoy natin dito, makapal po yung layer of gas na meron dun sa mga Jovian planets natin. Dahil ang nasa gitna po nila usually is parang tubig or ocean, no? Hindi po katulad ng terrestrial planets, meron po tayong solid na surface. Okay, and dito naman po sa Earth, the main gases na meron po tayo is nitrogen and oxygen along with water and other small amounts of gases, no? And i-discuss po natin 'yan once we are talking about the layers of the atmosphere. Okay. Now, siguro para sa inyo is effective ang paggamit ng mnemonics kung paano natin matatandaan yung kada layer of our atmosphere. Siguro makakagamit kayo ng mnemonics. Katulad kasi ng mga estudyante ko, during my discussion of anong tawag dito? During my discussion of chemistry, ano ko po sila na pinaggamit ko po sila ng mnemonics para po matandaan nila yung proper orbital diagram, yung SPDF. Gumawa po sila ng kanilang mnemonics, pero para sa akin po kasi yung mnemonics hindi siya effective sa akin. During my time na nagre-review ako para sa board exam, marami naman silang yung review center na pinag-applyan ko, na pinag-enrollan ko, nagbibigay naman sila ng mnemonics pero it never really stayed with me, so hindi siya effective para sa akin yung mga mnemonics. So if you want to try and use mnemonics para matandaan natin yung proper na pagkaka-arrange ng mga layers ng atmosphere ng Earth, you are free to do so. Pero hindi ako makakapag-provide ng parang magandang mnemonics para sa inyo because for me, it never really worked. Pero ang magiging focus naman kasi ng topic na to when it comes to the layers of the atmosphere is the description. No? I-describe natin ano ba yung mga pangyayari na meron or ano ba yung katangian, characteristics ng kada layer of the atmosphere. Okay. So, kayo na bahala sa inyong mga mnemonics, no? Okay, so let's start muna with the lowest layer, which is the troposphere. So the troposphere is the lowest layer of the Earth, extending from the surface up to an average altitude of about 12 kilometers. Okay, so ito po is one of the thickest layer, no? A lot of the gases, so again, ang atmosphere tumutukoy sa gases na tumutukoy po sa gases na nakapalibot dun sa isang planeta. And a lot of these gas molecules, halos 75% ng gas molecules ng atmosphere natin ay makikita po dito sa troposphere. Sabihin po, sabihin natin makapal pa or parang makapal pa yung hangin dito. Pero the higher we go up, numinipis yung concentration ng gases. Ayun po yung tinatawag natin parang nababawasan yung numinipis ang hangin the higher we go up. So the troposphere, lahat po ng ating mga weather phenomenon dito po nangyayari. Lahat po ng mga living things dito rin natin makikita. Halos wala naman kasi tayong makikita na mga living organisms. Kahit sabihin mo lumilipad yan doon sa ating higher areas or higher elevation na layer of the atmosphere, no? Halos lahat po ay nandito sa troposphere. Weather patterns natin, pati po yung mga eroplano hanggang dito lang po naman sila umaabot sa troposphere natin. Okay.
Now, isa pa po natin kailangan tandaan when it comes to the description of these layers of the atmosphere is yung temperature nila. Okay. So, dito po sa ating troposphere, relatively cold po yung kanyang temperature kung ikukumpara po natin siya doon sa other layers of the atmosphere. Now, dito po sa troposphere, the higher you go into the troposphere, so from 0 hanggang 12 kilometers above, no? Above sea level, yung troposphere natin. The higher we go up into the troposphere, the colder it gets or bumababa po yung ating temperature. So one of the reason kung bakit po temperature natin ay bumababa the higher we go up is yung density po ng tinatawag nating mga greenhouse gases. Okay, so ang greenhouse gases kasi nakakapagpainit po yan. I will discuss this a bit later. No? Pero yung mga greenhouse gases po natin, sila po ay nagpapainit once na naaarawan. And itong mga greenhouse gas po nito ay mabigat, no? Kaya yung concentration po niya once na makapag-produce po ng greenhouse gases itong ating mga sasakyan or yung mga pabrika natin, yan po ay naiipon dito sa lower level of the troposphere. Kaya po mainit. So kung pupunta kayo somewhere, sabihin natin in a city or in a polluted city, mas mainit po doon, no? Tas dahil po mataas po yung concentration ng greenhouse gases dun sa kanyang hangin, dun sa area na yon, no? Okay, so that is the troposphere. Pero the higher we go up, nababawasan po yung concentration dahil again, parang mataas po yung density, mabigat po yung mga greenhouse gases natin. The higher we go up in the troposphere, hindi na po ganun kataas yung concentration ng greenhouse gases, kaya po mas malamig ng konti. So ang magandang example nito is pag-aakyat po ng Baguio, no? Or sa taas, pag-aakyat po talaga ng bundok. Mas malamig po yung temperature natin doon. So yun yung na-observe natin. Ano? The higher we go up in the troposphere, the colder it gets. Okay? So next naman po is the stratosphere. So sa stratosphere naman po, ito po yung dito po natin makikita yung tinatawag natin na ozone layer. Ito raw po yung nag-shield sa atin from the harmful UV radiation. Okay, so I will discuss the radiation part a bit later pag umabot na po tayo sa thermosphere. So dito raw po sa area na to, na-absorb ng ating ng ozone layer natin yung mga harmful UV radiation na nanggagaling sa araw. And ang nangyayari po dito is that ang ozone po kasi is actually a gas. So, ibig sabihin po abundant yung presence ng ozone gas dito sa stratosphere. Ito po yung tinatawag natin na ozone layer. Now, may mga certain gases po kasi na once na nakipag-interact po siya sa ozone gas, nasisira niya po yun. And kaya po yun yung tinatawag natin na mga chlorofluorocarbons. Nakakasira siya ng ozone layer. Now, ito naman po ay naturally replenishing pero syempre kailangan natin tanggalin yung nakakasira. So that is the stratosphere. Now, when it comes to the temperature, kung kanina po medyo malamig po dito sa ating troposphere, dito naman po sa stratosphere, medyo mainit. Bakit kaya mainit? So again, dito po natin makikita yung ozone gases o yung ozone layer natin. Once natamaan po kasi siya ng UV radiation, i-absorb po ng ng ozone gas na yon and maire-release niya po iyon as heat. So ibig sabihin po, ina-absorb niya yung UV radiation and i-release niya po ito as heat. Kaya po mainit po yung temperature dito sa ating stratosphere or dito sa layer of the atmosphere kung saan nakikita natin yung ozone layer. Okay, next is the mesosphere. So the mesosphere is characterized by thin air and low atmospheric pressure. So dito na rin po daw nasusunog yung mga meteors natin. So kung papansin po natin, the higher we go up, nababawasan po yung mga present na gases natin. Numinipis na po yung hangin. Kaya po tinatawag natin mababa na yung atmospheric pressure. Pag bumababa po yan, ibig sabihin, the amount of gases present dito ay konti na lang or nababawasan na. Kasi meron tayong tinatawag na parang standard na atmospheric pressure na masusukat natin dito lang sa troposphere. Pero pag tumataas po tayo sa strato at saka sa mesosphere, nababawasan po yung amount of gases natin.
no? Nababawasan yung concentration of gases natin. Pero even though bawas na po or manipis na po yung hangin dito sa layer na ito, there's still enough air that it could cause air resistance friction para po masunog yung ating mga meteors na pumapasok sa ating planeta. So, the thing about air kasi is mahirap nating i-identify siya na meron siyang bigat or meron siyang mass that it could actually occupy space. Pero nararamdaman natin yung presence ng hangin once or kumbaga parang nararamdaman natin siya once na parang nag-drive tayo or sumakay man tayo sa jeep, no? Kung i-stick out natin yung kamay natin, nararamdaman natin yung pagdaloy ng hangin dun sa kamay natin. The faster you go, syempre, nararamdaman po natin yung resistance na parang nababali na backwards yung kamay natin. And that is yung tinatawag nating air resistance or it could generate friction, no? The faster you go, mas mataas po yung resistance na yan. And kumbaga, yun po kasi ay parang friction din. And what ang nangyayari po kasi is once we overcome friction, yan po ay nagde-generate ng heat. So kumbaga, tumatama po yung individual gas or air particles doon sa fast-moving object natin and it generates heat. And yun po yung nangyayari dito sa ating mesosphere. Okay. Next, okay. This is the thermosphere. Oh, okay. Yung ano pala, yung temperature pala ng mesosphere. So, I want to discuss the temperature of the mesosphere after siguro na tong ni thermosphere. Okay. So, the thermosphere is primarily composed of individual gas molecules such as oxygen and nitrogen rather than molecular combinations. So, dito naman po sa part ng ating thermosphere, wala na po tayong mga hindi na po umaabot dito yung mga gases natin like carbon dioxide o kaya chlorofluorocarbon, methane dahil po yung mga gases po na yon ay um, hindi na po parang compound na po siya. Ito po gas molecules lang po talaga siya. Kung oxygen lang na nakabind sa isa pang oxygen, yun lang po yun. Kung nitrogen lang, nitrogen gas, kumbaga ito po yung tinatawag natin na pure gas instead of parang compound na. Now, the reason why I want to discuss the temperature with the mesosphere and thermosphere is that magkaparehas lang po sila na katulad ni thermosphere. Si mesosphere po ay meron ding oxygen and nitrogen gases dito sa layer of the atmosphere na to. Pero kung papansinin po kasi natin, yung temperature po dito sa ating mesosphere ay actually malamig. Kung i-compare po natin siya sa thermosphere, dito naman po sa thermosphere na 'to, medyo mainit, 'no? Pero bakit kaya? Parehas lang naman pala sila ng hangin, o si stratosphere daw mainit dahil may ozone gas. Tinatamaan siya ng UV, umiinit. Eh, parehas lang naman ng gas pala itong meron kay mesosphere at kay thermosphere. Pero bakit mas mainit si thermosphere compared kay mesosphere? So the reason behind kung bakit mas mainit si thermosphere is because this is the upper layer. Ito po yung upper layer ng atmosphere in which siya po yung unang makaka-absorb ng solar radiation compared dito kay mesosphere. Okay. So dito na po papasok yung tinatawag nating electromagnetic radiation na naipoproduce ng araw. So if we are going to talk about the physics of electromagnetic radiation, yung electromagnetic radiation po kasi is a spectrum, no? Marami po tayong kinds of radiation. Hindi po lahat ng radiation ay harmful. Ang harmful lang po is the radiation na that goes beyond that goes beyond the visible light. Meron tayong longer and meron po tayong shorter. The shorter wavelength na electromagnetic radiation, ito po yung very harmful dahil mataas po yung energy niya. So let's talk about yung types of radiation or the spectrum of the radiation na tumatagos sa kada layer of the atmosphere. Okay, so let's start po muna with the high energy radiation. Ang sun po ay nakakapag-produce din ng X-rays. Now, itong X-ray po, very short po ang kanyang wavelength. Very high energy.
Kaya hindi po tayong puwedeng basta-basta magpa-X-ray ng paulit-ulit dahil that's going to be dangerous in our health, 'no? And ito pong araw ay lagi pong ito nagpo-produce ng, X-rays, 'no, and that's very harmful for us. Kaya ito pong thermosphere, yung mga gases po dito sa thermosphere, yung oxygen and nitrogen natin, siya po ay inaabsorb niya po yung ating tinatawag na X-rays, na very harmful X-rays, as well as a very extreme type of UV radiation. Kasi meron po tayong apat na types of UV. UVA, UVB, and UVC, no? And then meron po tayong um, EUV or extreme ultraviolet, extreme UV radiation. Halos magkadikit lang po sila ng X-ray. Kumbaga ito po yung the upper limit ng UV radiation natin. And dito raw po sa thermosphere, nabablock or na-absorb ng mga gas molecules natin, yung oxygen at saka yung nitrogen, ina-absorb po nito yung yung radiation na yun, and it converts it into heat, no? Ngayon, even though parehas lang po si mesosphere at si thermosphere ng gases na meron sa kanila, kaya po mainit si thermosphere dahil ito po yung upper layer. Sa kanya po muna tatama yung um, EUV natin at saka X-ray, no? So, kaya po mas mainit dito. Yung mga EUV po at saka X-ray na hindi na block ng ating thermosphere, dito si mesosphere naman po ang nakaka-block sa kanya. So kumbaga, eto po yung first line of defense natin para sa EUV at saka X-ray. Kung hindi niya po yun mabablock or maa-absorb, si mesosphere na pong bahala doon. Pero marami pong naa-absorb at ito pong si thermosphere natin. Kaya konti lang po um, yung pumapasok na EUV at saka X-ray dito kay naa-absorb ni mesosphere. Next naman po, UV naman. So may extreme UV. Ito naman po si UVA, UVB, UVC. UVA, tumatagos po kay thermosphere. UVA, UVB, UVC, tumatagos kay thermosphere. UVA, UVB, UVC, tumatagos kay mesosphere. Kasi again, parehas lang naman po sila ng mga gas molecules. Pero yung UVA, UVB at UVC natin, or karamihan ng a large part of the UV radiation ay naa-absorb po ng ating stratosphere. Okay, so ano naman po ang next dun sa ating electromagnetic spectrum? Visible light naman po. Si visible light po nanggagaling sa araw, tumatagos po ba siya sa thermosphere? Or ang question lang, umaabot pa siya dito sa surface? The answer is yes. Kaya may liwanag, no? Let there be light. So, tumatagos po ang visible light kay thermosphere, kay mesosphere, kay stratosphere, pati na rin po kay thermosphere. No, ang next naman po is sa visible light is yung mas mahaba naman is yung tinatawag nating infrared. Infrared po tumatagos kay thermosphere, kay mesosphere, and kay stratosphere. Dito na, ibig sabihin po niyan, once na tinapat po natin yung ating kamay doon sa sinag ng araw, nararamdaman po natin yung init. Yung init po na iyon ay nararamdaman natin as infrared. No? So that is the infrared. As well as nakakapag-produce din po ito ng microwave, pero konting-konti na lang naman po. And yes, tumatagos din po iyon through all the layers of the atmosphere. Okay. And last, so again, yung temperatures po natin sa troposphere po, dito po ay malamig. Stratosphere, mainit dahil na arawan po siya tatamaan po siya ng UV, ng UVA, UVB, UVC. Next, mesosphere, malamig po dahil po kadalasan po ng radiation na tumatama sa kanya ay kadalasan po nun na nasasanggana or na-absorb na po ng thermosphere, yung tinatawag nating X-ray at saka EUV. And last, the exosphere. Dito naman po is, ito na po yung part of the atmosphere in which sobrang nipis na po ng hangin. Yung mga gases katulad po ng nitrogen and oxygen, konting-konti na lang po yung nandito. So, ibig sabihin po niyan, konti lang po yung na-absorb niyang radiation. No? And since konti na lang po yung hangin dito, hindi po siya katulad dito sa ating mesosphere na
nakakasunog pa, yung mga fast-moving objects natin ay pwedeng masunog due to air resistance. Dito naman po sa exosphere, pwede na po tayong magpalipad dyan ng mga bagay na sobrang bilis. Dahil po, again, yung hangin po dito is very, very thin na. Ang problema nga lang po dito is wala na tayong shield mula po sa harmful radiation. Ang tandaan po natin, ang harmful radiation po is yung um, UV, X-rays at UV and X-rays po. Sila po yung very harmful as well as gamma rays. No? Wala na pong nag-absorb dito sa exosphere. Wala, konting-konti na lang po kasi yung hangin na natitira. Wala na po nag-absorb ng radiation na yon. Kaya yung mga astronauts po natin na nasa International Space Station at saka ibang missions, o sabihin natin yung Artemis mission na yun, once na may expose po sila sa sunlight, nakaka-experience po sila ng high doses of radiation, no? Kaya po kailangan po talaga nilang bumalik din sa Earth pa unti-unti. And parang alam ko po is parang limited lang po yung missions nila na pwede silang pumunta in outer space dahil po exposed po sila sa radiation, sa harmful radiation. Ano? So ito po yung tinatawag natin na exosphere. So even though ang exosphere po ay dito na po very exposed na po yung mga bagay na nandito, very exposed na siya sa radiation. Kung pupunta po ang tao diyan, hindi naman po siya ganoon kainit. Ang nagiging problema po diyan is that wala pong hangin na nakaka-absorb tapos na i-transform po siya into heat. Yun po ang nagiging problema din sa exosphere. Exposed ka sa radiation pero hindi mo nararamdaman yung init. It's just slowly disintegrating your DNA na hindi mo nararamdaman gaano. No? So yun po yung exosphere or the last layer of our atmosphere. Okay, next naman po is yung tinatawag nating atmospheric phenomenon or yung mga pangyayari na dito po sa gas layer ng ating planeta. Okay. So the first one is is the tinatawag nating Coriolis effect. So the Coriolis effect po kasi is happening because the Earth is rotating on its axis. Na kung steady lang po kasi ang Earth, hindi po siya gumagalaw sa kanyang axis, hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag natin na deflection. So kung titignan po kasi natin itong video na naka-play, ayan, binato po nung yellow object or nung person A, sabihin natin si person A is yung yellow and si person B po is yung kulay blue. Binato niya po yung object in a straight line. Pero as an observer, since gumagalaw po siya along with the planet, nakikita po natin siya as nag-curve. And ganun din po ang nangyayari sa mga objects. Due to the movement of the Earth or the rotation of the Earth, nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin na deflection ng mga objects. This explains kung bakit meron pong rotation yung ating mga bagyo. Pero ipapakita ko naman kung bakit nagkakaroon tayo ng ng rotation ng mga bagyo. Okay. So, this is a top-down view of the Earth, no? So, ito pong nasa gitna natin, yan po ay sabihin natin the North Pole, no? Ang magiging trajectory po ng object moving towards the equator, ang magiging trajectory niya po ay made-deflect po siya papunta sa right. Tapos ganun din naman po, pag galing kang equator, send ka po ng object papunta sa pole or sa North Pole, ang trajectory niya naman po ay papunta pa rin po sa right. Ito lang po ay mababaliktad pagka nasa Southern Hemisphere ka kasi iba naman po yung rotation doon. Pero ito pong nasa may edge po kasi natin na to, that is the equator. Ito pong nasa gitna, this is the pole, no? So again, yung mga objects po natin ay nade-deflect, no? If magsesend po tayo ng object papunta sa equator, yung trajectory niya po ay made-deflect papunta sa right. Ganon din po pagka papunta naman sa pole. And since meron po tayong ganyan na ang tinatawag natin na nag-iiba po yung trajectory ng mga bagay, nagkakaroon po tayo ng different movement.
kumbaga nag-iiba po yung movement nade-deflect po yung kada movement and nagkakaroon po tayo ng rotation. So for example, may hangin po na nag-move towards the uh, towards the pole, then may hangin po na nag-move towards the equator, it produces the rotation. And yun po yung reason kung bakit po merong rotation yung ating mga bagyo. No? So yung bagyong Beyblade. Okay. Next po is yung tinatawag nating prevailing winds. So the prevailing winds naman po, this is a combination of the difference in the temperature dun po sa ating poles, pati na rin po dun sa equator dahil ang equator po lagi po siyang naaarawan. And combine that with the Coriolis effect, meron po tayong tinatawag na parang permanent na hangin na umiihip in one direction. Now, pag sinabi ko pong permanent dito, ang permanent po dito is the direction of the wind. Yung ihip po ng hangin, minsan po kasi malakas, minsan po mahina. So, pero lagi pong iisa lang ang direction niya. So, ito po yung tinatawag nating prevailing winds. Okay, so if you're going to look at the picture, so meron po tayong mga kulay green and meron po tayong mga kulay blue. So, yung mga kulay green po na area, ito po yung mga area with very low air movement, no? So, yung nasa may zero, yung ating nasa may equator, mahina po ang hangin dyan halos. Meron po tayong horse latitudes doon naman po sa may bandang 30 degrees malapit sa may Vietnam. Mahina din po ang hangin dyan. Then sa polar front po, 60 degrees naman po, malapit na po sa mga poles natin. Mahina din po ang hangin. Pero yung mga kulay blue po natin na areas, iisa lang po ang ihip ng hangin dyan. For example po, ito yung tinatawag natin na trade winds. Yung in between the equator and 30 degrees. Ito pong nasa taas at saka nasa baba nung green na linya na nasa gitna. No? So that is the trade winds. Ang ihip po ng hangin ng trade winds ay nanggagaling po siya sa east papunta po sa west, or ang movement niya po ay kumbaga papunta po sa um, papunta sa left. Okay. So nanggaling po siya sa east papuntang west. So left po ang ihip ng hangin niya. That is what you call the trade winds. Next naman po is yung tinatawag nating westerlies. Yung westerlies naman po, this is between 30 to 60 degrees. And ang ihip naman po ng hangin niya ay baliktad naman po. Kumbaga po, kung ang trade winds po natin ay nagagaling po sa east papuntang west, ito naman po ay nanggaling sa west papuntang east. So papunta naman po sa right ang ihip ng hangin natin. And last po is yung polar easterlies na papunta naman po siya. Ang ihip po ng hangin niya ay papunta po doon sa mula po sa poles papunta po doon sa mga polar fronts natin, or yung low pressure area na malapit po doon sa ating 60 degrees. Okay, so that is the prevailing wind. Ang inaano lang po natin dito is yung direction po ng hangin. Nag-iiba po kasi, may time po kasi na malakas or mahina yung ihip ng hangin na yan. And last is the storm formation. Okay, so ang storm formation po kasi, meron po tayong mga kailangan dyan bago po mabuo ang isang bagyo. Una, body of water na sobrang laki, like oceans. Number two, init. Dapat po mainit yan. So, yun po yung dalawang kailangan natin na sabihin natin criteria, or hindi naman criteria, um, ano bang tamang term doon? Requirements. There you go. Kailangan natin ng dalawang requirements para po makabuo ng bagyo. A large open area of water and heat. So, saan po meron na tayong water. Saan po manggagaling yung heat? Doon po sa araw. Pero, hindi po lahat ng ocean ay capable po na makapag-form ng bagyo. No? Lalo na po kung yung temperature po ng karagatan na yon is a lot of the time ay malamig. Kasi okay, nagbabago may time na maaarawan siya, pero after 6 months, sobrang lamig dun sa region na yun na hindi siya nakaka-receive ng ganong kadaming araw, magiging problema po yun. Hindi na ganong kainit yung tubig dun sa ocean. Okay, so a storm forms because of the
how do I say this? Because of the certain characteristic of heat, or warm temperature or warm air temperature. So I have here, okay, so I have here a lighter. No, okay, good. Ayan. And kung itatabingi ko po, or nakatagilid na po yung lighter, papansinin po natin, ang direction po ng ihip or kumbaga yung direction po ng apoy is papunta po sa taas kahit nakatagilid na po siya. Pero bakit kaya? Hmm? Okay, so ibig sabihin po nun ay warm air rises. Kasi kung titignan po natin, ayan, sisindihan ko po yung lighter, yung init po na nararamdaman ko dun sa ilalim ay konting-konti lang. Pero sa ibabaw po, nararamdaman ko pa rin po yung init. So, ibig sabihin po niyan, warm air rises. So, ang nangyayari po dito, okay, ito po yung step-by-step na process ng storm formation. Yung dagat po, maarawan po yan. No? So, ang nangyayari po dyan, kumukulo po yung tubig and it starts evaporating. And at the same time, yung hangin po or yung air na nasa ibabaw ng karagatan po, umiinit din po yan. So, ang nangyayari po dyan, yung kumukulong tubig ng ating karagatan, it turns to steam and humahalo po yung init na yon dun sa air natin. So, we have a very mamasa-masang hangin. And again, since yung ating mainit nga na hangin, it wants to go up. Kaya ang nangyayari po dyan, yung mainit po na hangin na yun ay aakyat. So that is step 1. Step 1, maarawan, miinit po siya, and it will go up. So yung mainit na hangin, yung mainit na mamasa-masang hangin, it will go up. Ano kayang mangyayari dun sa surface? Since umangat na yung mainit na hangin, ano na lang yung natirang hangin dun sa baba? Ayan po yung tinatawag natin na low pressure area. Bakit po siya naging low pressure? Okay, so meron tayong hangin, umangat siya. Ano na lang po yung matitirang hangin dito? Konti na lang po or mababang pressure po ng hangin. So that is what you call the low pressure area. Then, eventually po, ang nangyayari po dyan is nag-a-accumulate po dito sa upper region ng ating troposphere yung yung mainit at mamasa-masang hangin. And eventually po, yun po ang nagfo-form ng ating mga bagyo. So again, low pressure area po doon sa may baba. Pero yung mga maiinit po na hangin, andun na po siya sa taas, no? So, ayun po yung nangyayari doon. Kung bakit siya tinatawag na low pressure area. Okay. So, that is the atmospheric phenomenon na meron tayo. Yung tinatawag nating Coriolis effect, which is responsible for the rotation of the storms, the prevailing winds. Ang ating prevailing winds actually is the one responsible kung bakit po nag-iiba ang direksyon or kung bakit meron pong direksyon yung ating mga bagyo. For example, ang nasa kabilang side po ng Pacific Ocean na parang katapat lang po ng latitude ng Pilipinas ay Mexico. Pero bakit po ang Mexico hindi sila nakakaranas ng bagyo na nanggagaling sa Pacific Ocean? Yung bagyo po na nararanasan ng Mexico ay nanggagaling po sa Atlantic Ocean. Nasa kabilang side na dagat po. Pero wala pong bagyo na tumatama sa kanila na nanggaling sa Pacific Ocean. Bakit po? Because of the trade winds. Ang ihip po ng hangin ng trade winds ay nanggagaling po siya sa east papuntang west. So, ibig sabihin po, even though may magfo-form na bagyo sa Pacific Ocean, papalayo po siya sa Mexico. Unfortunately, sa Pilipinas naman po, sa atin papunta yung trade winds. So, ibig sabihin, kung may bagyo po mafo-form, sa atin po siya pupunta. Now, kung mapapansin po natin, may time po na nag-U-turn po kasi yung bagyo. Once na it goes up or lumagpas po siya dito sa ating horse latitude sa 30 degrees natin, nag-iiba na po yung ihip ng hangin, iba na po yung prevailing winds natin. So westerlies na po ang iihip dyan. So ang nangyayari po, mag-U-turn si bagyo, papalayo. Pero papalayo na po siya sa Pilipinas. Nasa may bandang north side na po siya ng Pacific Ocean. Okay, so now let's talk about the climate systems, yung tinatawag natin global warmings, environmental loops, at saka probably resources. No?
Okay, so we have factors that affects the climate. So before we try and identify what the heck is climate, try muna kasi we've heard the term climate before, but at the same time, hindi natin alam, parang lagi nating nai-interchange yung term na climate and weather. What's the difference? The difference is time. Okay, ang weather po kasi is yung nangyayari ngayon, yung posibleng mangyari mamaya, or bukas, or 2 days, 2 days, after 3 days. Ito po yung mga predictions natin, pero in a very short time lang po. No? For example, may papasok na bagyo in a couple of days. That is weather. Mainit ngayon, makulimlim ngayon. That is weather. Kumbaga yung precipitation po natin at saka yung temperature, yung humidity, that is all under weather, no? Pero yung climate naman po, eto naman po, instead of kung ano lang yung nangyayari ngayon, it focuses on the average. Kailangan nating intindihin yung term na average, ha, para makuha natin ang average ng, sabihin natin, paano natin makuha ang average, kailangan natin ng marami tayong input, tapos makukuha natin yung average. So, ano nga ba ang average weather conditions sa Pilipinas? Medyo mahirap na tanong, i-rephrase natin. Ano ang weather ngayon sa Pilipinas? Mainit, 'di pa umuulan, medyo makulimlim na, that's weather. Anong weather kaya bukas? Sabi nila papasok daw yung bagyo, so baka maulan. Pero 'pag tinanong natin, ano ang klima diyan sa Pilipinas? If foreigner is asking you, how's the climate there? Ano yung madalas na parang ano, "Ay mainit dito sa Pilipinas, it's always hot, it's always raining." Paano mo masasabing it's always hot, it's always raining? Ibig sabihin nun, maraming weather conditions yun, or ano yung average na weather conditions natin. So yun po yung tinatawag natin na yung pinagkaiba ng climate at saka ng weather. And meron daw po tayong mga factors na nakakaapekto sa ating climate. So the first one is the latitude, or kung gaano po kalayo ang isang lugar, gaano siya kalayo sa equator. Pag malapit po kasi ang isang lugar sa equator, mainit. Pero the closer we are to the poles, edi lumalayo na tayo sa equator, either sa North Pole or sa South Pole yan. Pag lumalayo po tayo sa ating equator, mas malamig po yung ating temperature. Next, prevailing winds. So again, kung saan po yung ihip ng hangin, no? Next po is altitude. So, iba yung klima ng sabihin natin klima dito sa Rizal, iba yung klima sa Baguio because of the altitude. Mas mataas po kasi ang altitude ng Baguio, and again, katulad doon sinabi ko sa troposphere, the higher you go in the troposphere, the colder it gets. Kaya po, nakakaapekto din po yun sa average weather condition ng isang lugar. And last is the distance from the sea. For example, is Africa, Ghana. No? Same po tayo ng latitude, malapit po tayo sa equator. Same din po tayo ng prevailing winds. Ibig sabihin po, yung ihip po ng hangin natin or yung prevailing wind na nararamdaman dun sa Ghana, Africa, is trade winds din po. Pero, yung distance from the sea, tayo po ay tabing dagat talaga, or napapalibutan po talaga tayo ng tubig, kaya po tayo ay inuulan. While Ghana in Africa is a landlocked country. Kahit po gaano hindi po siya papasukan talaga ng bagyo. So that's the factors that affects climate. Okay, so let's proceed with yung tinatawag naman po natin na climatic phenomenon. So ito pong mga na-discuss ko, it's not really about sabihin natin weather, pero these are phenomenon na nangyayari sa ating atmosphere kasi. Ito pong storm formation, kasama po siya sa weather, no? Pero ito pong climatic phenomenon, sinabi ko pong iba po siya sa weather phenomenon and climate phenomenon. Ang climatic phenomenon po kasi, ito po ay again, longer period. So nakikita po natin itong nauulit ng nauulit in a certain region. And the one I'm talking about, or ang i-discuss ko pong climatic phenomenon ngayon, is yung tinatawag natin na monsoon. So, hindi lang po sa Pilipinas or sa Asia may tinatawag tayo na monsoon.
There are other places in the world na meron pong monsoon katulad po sa Africa, meron po silang monsoon, sa Australia, meron din po silang monsoon, pati na rin po sa Amerika or sa North America. Meron po silang tinatawag na monsoon systems. So the monsoon systems is the reversal of the prevailing winds, mostly driven by the difference in the temperature in the north and south hemispheres. Okay, so kung papansinin po natin, "Sir, akala ko ba iisa lang yung ihip ng hangin ng prevailing wind, bakit meron tayo diyang reversal?" Kung mas malakas yung ihip ng hangin na salungat doon sa prevailing wind natin, edi ma-o-overcome niya yung ihip ng hangin ng prevailing wind. So yun po yung sinasabi ng ating monsoon system, nagre-reverse po yung ihip ng hangin. Okay, so let's start muna with this picture. Okay, so dito po sa picture na 'to, ito po yung itsura ng Earth. Kung titignan po natin medyo tagilid po yung kanyang axis. Okay, so yung yellow line po na nagde-divide into left and right, yan po yung area na naaarawan, 'no? Tapos since naka-tilt po siya, meron pong side na or yung nasa lower side, okay. So the yellow line, ito po yung naaarawan na area or na part. Yung ating equator po, that is the green line. And yung kulay pula po na line, yan po yung latitude in which makikita po natin ang Pilipinas. No? So kung papansin po, tayo ay ang Pilipinas po nasa northern hemisphere. Now, ang nangyayari po diyan, ito pong lower part, okay, so this is actually during December. Okay, this is during December to February. So the lower part of the hemisphere or yung southern hemisphere natin, itong mga nasa baba, mas nakaka-receive po sila ng mas maraming sunlight, no? Ang laking part po ng southern hemisphere ang nakaka-receive ng intense or ng direct sunlight during December to February. Well, itong nasa northern hemisphere naman po, a lot of the parts naman o konti lang po yung nare-receive nila sunlight. Tapos actually itong nasa North Pole po, during December to February, wala po silang araw for 6 months. No? Okay, so kung papansinin po natin, ito po yung ating average temperature from December to February. Kung mapapansin po natin, since yung ating southern hemisphere or ito pong nasa baba natin, sila po ay mas natatamaan ng araw or mas marami pong sunlight ang nare-receive nila. Atong northern hemisphere natin, mas malamig po kasi konti lang po yung nare-receive nilang araw. Kaya kung titignan po natin ang Canada, Greenland, Russia, and a lot of parts of China and America, malamig po ang temperature dyan. Pero kung papansinin po natin, Africa, South America, as well as Australia, sila po ay namumula sa init. No? Kung i-zoom in po natin yan, ayan, ang Pilipinas, ayan, ang Pilipinas po talaga laging mainit dyan dahil malapit po tayo sa equator. Nakakaramdam ng drastic na changes in temperature during December is yung nasa may bandang norte, yung malapit na po sa poles. Pero hindi ibig sabihin niyan ay napagdamutan tayo ng malamig na hangin. Ito po yung i-explain ko na yung tinatawag po nating air pressure differences. Now, ang air pressure po kasi ay nagbabago pagka mainit or malamig yan. Now, 'pag malamig po, mataas po ang air pressure natin diyan. 'Pag mainit naman po, mababa ang air pressure diyan, 'no? So again, katulad po ng inexplain ko kanina, low pressure area kasi po mainit yung katubigan, 'no? So ibig sabihin po dito sa katubigan ng Indian Ocean or yung nasa bandang left side ng Australia, yung katubigan po na yan, mainit po yan ngayon or mainit po yan during December to February dahil po nakaka-receive po siya ng maraming sunlight. While yung kalupaan po ng China, malamig po dyan. So, ang nangyayari po dyan, si Indian Ocean, low pressure area po siya ngayon. Konti lang yung or mababa po yung pressure diyan or yung air pressure natin diyan. While si China naman po at saka si Russia, mataas naman po yung kanyang air pressure. Low pressure, high pressure. High temperature, low temperature. Okay. So, ang nangyayari po diyan is yung high pressure po na nanggagaling dito sa part ng China at saka ng Russia, pupunta po siya dun sa area ng low pressure. So, ang nangyayari po diyan, from cold,
papunta po sa mainit na tubig. So yun po ang nangyayari diyan, 'no? Malamig na hangin, ibig sabihin po niyan, yan po ay high pressure na area. Pupunta po sila doon sa area of low pressure. Kaya po yung malamig na hangin, dumadaan pa po yan sa Pilipinas and nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin na amihan season. So, ibig sabihin po niyan, or konting fact lang siguro, during December to February, winter po dito sa Northern Hemisphere. Dahil sila po ay nakakaranas ng konting sunlight lang. Pero 'pag na-flip naman po, eto, 'pag na-flip naman po na ang nangyayari naman po is yung Northern Hemisphere naman po ang nakakaranas ng mas maraming sunlight, yung Southern Hemisphere naman po, konti lang po yung sunlight na nare-receive nila, baliktad naman po. It is during this time po of, June to August, eto pong Northern Hemisphere naman po natin, sila po ay summer. While etong nasa Southern Hemisphere natin, sila naman po ay nakakaranas ng winter. So kung iko-compare po natin yung dalawang pictures kanina, okay. So ito po yung average temperature during December to February. Etong Northern Hemisphere natin, maraming kulay blue, maraming kulay green. Si Australia, namumula. South America, namumula. Si Africa, namumula. Pero pagdating naman po ng time ng June to August, kung mapapansin po natin, si Australia naman po medyo kulay green, medyo malamig. Tapos gano'n din po si South America. Ang namumula na lang po kay Africa is yung nasa may northern part ng Africa. Yung southern part po ng Africa, hindi na po siya gano'n kainit. Tapos a lot of the parts, ayan po, US at saka China, mainit na naman po diyan sa kanila during this. Kung kanina po kulay blue, kulay green, ayan po ngayon kulay yellow or kulay red. So, ibig sabihin po, during June to August, ito naman po sa Northern Hemisphere ay summer. Now, kung kanina po, yung malamig na temperature pumunta dun sa mainit na temperature, ngayon po nagkabaliktad ng konti. Ngayon po, since ang nasa Southern Hemisphere po ang mas malamig, sila naman po ang pupunta dun sa area na mas mainit. Yung Indian Ocean po is mas malamig ng konti, 24 degrees. Pupunta po sila dun sa area na sobrang init na. Diyan sa Pilipinas, dun po sa China. And since ito po ay sabihin natin, kahit sabihin po nating malamig itong tubig na to or yung hangin na ito, since nanggaling siya sa ibabaw ng karagatan, nagdadala pa rin po siya ng mamasa-masa pa rin po yung hangin na dala niya. So since yung hangin po na yan ay tatawirin niya po ang Indonesia at saka Pilipinas, mamasa-masa po yung hangin, magdadala po yan ng ulan. So ito naman po yung habagat na season. Even though walang formation ng bagyo, yung hangin po na nanggaling sa karagatan ng Indian Ocean, dadaan po yan sa atin. Makakaranas po, may dala po yang kasama na ulan. Okay. And the next climactic phenomenon na i-explain ko is yung tinatawag po nating ENSO or the El Nino Southern Oscillation. This refers to the back and forth movement of the warm ocean waters in the tropical Pacific. Pag sinabi po nating tropical Pacific, kasi ang Pacific Ocean po is very, very huge. No? Umaabot po yan from north to south pole halos. Pero yung tropical Pacific po, this refers to the area of the Pacific Ocean na malapit po doon sa ating equator. So kung titignan po natin, ito pong area na may mga color, yan po yung tinatawag natin na tropical Pacific. Okay. So let's start po muna with yung tinatawag nating El Nino season. So the key players po ng tinatawag nating El Nino season kasi is again yung tinatawag po nating trade winds. So yung trade winds po natin, ang ihip po ng hangin niya is again nanggagaling po siya sa east papuntang west, or kumbaga yung ihip ng hangin papunta dapat sa Asia, no? So during the El Nino season, the warm ocean waters, okay, so naiinitan po yung tropical Pacific natin. And ang nangyayari po diyan is since meron po tayong trade winds, iniihip po nung hangin na yon yung warm ocean water papunta po dito sa Asia. Yun po ang nangyayari usually. Pero during the El Nino season, yung ating trade winds ay biglang humina. So ang nangyayari po ngayon is instead of yung trade winds ay dadalhin yung mainit na tubig ng karagatan ng
Tropical Pacific, naiipon po tuloy siya instead of naiipon po siya sa may bandang Asia, ngayon po naiipon na po siya sa bandang part ng Mexico at saka ng South America. So this is what you call the El Nino year. Hindi po yung katubigan po ng nasa may bandang Asia, hindi po mas malamig po. Tapos yung mainit po na tubig, naiipon po siya doon sa sa South America at saka sa Mexico. Sila po ay nakakaranas ng mainit na panahon, nakakaranas din po sila ng drought. Pero actually, pati po ang Pilipinas makakaranas din po siya ng drought because of the infrequent storms. Hindi po ganun kadalas yung storm na nararamdaman natin diyan. Katulad po ngayon, during the early parts of November hanggang ngayon po is wala pa rin pong pumapasok na bagyo. Pero a couple of years ago, dumating po ang bagong taon at saka dumating po ang Pasko na umuulan dito sa Pilipinas. That is because tayo po ay nasa La Nina season. Pero ngayon po kasi nasa El Nino season ang Pilipinas, hindi po gano'n ka-frequent yung rainfall na meron na mararanasan natin. Now, si La Nina naman po, kung si El Nino po ang nangyayari po, si trade winds ay mahina, kaya ang nangyayari po, naiipon po yung ating tropical Pacific Ocean waters, naiipon po siya sa South America at saka sa Mexico. Dito naman po sa La Nina season, baliktad, ngayon po malakas naman ang ihip ng ating trade winds. Ang nangyayari po dyan na malakas po ang ihip ng trade winds natin, marami pong warm ocean waters, marami po yung naiipon dito sa Asia ngayon. Kaya ang meron pong malamig na tubig ngayon is South America, tapos meron din mainit po yung katubigan ng ating dito po sa may bandang Asia. So ang nangyayari po during this season, um, very intense storms ang nararanasan po ng um, or hindi naman very intense po, pero very frequent po ang storms during La Nina season dito sa Asia. Dahil mainit po yung tubig, kung kanina po kung El Nino season, medyo malamig-lamig pa yung tubig dito sa Asia. Dito naman po sa La Nina, malakas po yung trade winds, naiipon po tuloy yung mainit na ocean waters natin dito sa may bandang Asia. Ibig sabihin po, mas frequent yung mas frequent po yung ating pagbagyo. Okay, the last climactic phenomenon, which is a bit of a concern po, is yung tinatawag nating global warming. Now, kanina po na-discuss ko, na-mention ko rin po yung tinatawag nating mga greenhouse gases. So, the major factor ng ating tinatawag na global warming is yung tinatawag po nating greenhouse effect. So, kanina po na-discuss ko po na kada layer of the atmosphere, meron po silang naiba-block na-absorb na type of radiation na nanggagaling sa araw. Now, itong greenhouse effect po, ang involved po dito na gases is yung tinatawag nating greenhouse gases na usually na ipoproduce ng mga sasakyan at saka ng mga pabrika. No? Ang nangyari po dito is that yung mga greenhouse gas na to, once na matamaan po siya ng sunlight or ng solar radiation, na i-absorb po ito ng greenhouse gases natin and maire-release as heat. So, ibig sabihin po niyan, the more greenhouse gases ang meron, since again, na-mention ko po na ang greenhouse gases ay mabibigat, naiipon po siya dito sa troposphere. So, ang mangyayari po dyan is once na marami po yung greenhouse gases yan, may ipon po yan dito sa troposphere and lagi po tayong naarawan, mas umiinit po yung temperature dito sa surface. Now, kailangan din naman po kasi natin yung greenhouse gases para po mabalance po yung temperature dito sa surface. Ang problema po is pag marami. No? So, the greenhouse effect, ang sinasabi po nito is pag natamaan po ng solar radiation yung greenhouse gases, umiinit. Nakakapag-produce po ito ng init. No? Pero once na babawasan po natin yung mga greenhouse gases natin, doon na po rin magde-decrease yung temperature natin. Pero hindi naman ibig sabihin natin na kailangan natin tanggalin yung greenhouse gases. Dahil, again, it also helps regulate the temperature dito sa ating surface. The problem is if there's too much. So, kailangan natin bawasan yung mga ipoproduce nating greenhouse gases para mabawasan naman yung temperature dito sa surface. No?
So that concludes the topic for the layers of the atmosphere as well as the um, atmospheric events na meron po tayo. So yung mga atmospheric events natin, meron po tayong mga climatic phenomenons like monsoons, global warming, pati na rin po yung tinatawag natin na ENSO. Tapos yung na-discuss po natin din yung mga layers of the atmosphere kung anong meron sa kanya. So babalikan lang natin ng konti. Troposphere, the lowest layer. Andito po ang mga tao, andito mga aeroplano, mga ibon. And the higher you go up, the colder it gets. Stratosphere, dito po natin makikita yung ozone layer. Mainit dyan dahil ina-absorb niya yung UV. Mesosphere, malamig dito dahil po yung hindi konti na lang yung na-absorb niyang radiation. Sa thermosphere naman po, mainit dyan dahil po ito po yung upper layer. Siya po yung unang line of defense natin when it comes to solar radiation. No? And konting ano lang, dito rin po sa thermosphere nabubuo yung tinatawag natin na aurora borealis. Last, exosphere. Ito na po yung sobrang nipis ng hangin dito na wala na po itong parang na-serve na protection sa sa mga tao. Dito po nakaka-experience ng high levels of radiation pero pwede ka po magpalipad dito ng mga bagay na sobrang bilis without worrying about air resistance. Next, the Coriolis effect. The Coriolis effect is because the Earth is moving, no? Instead of throwing it in a straight line, kung i-observe natin from a different perspective, straight naman talaga yung bato, pero since gumagalaw din yung Earth, gumagalaw din po yung object. The Coriolis effect is responsible for the deflection as well as the rotation of the storms. Next po is yung prevailing wind. So kada latitude po natin, meron po tayong permanent na ihip ng hangin na nagbo-blow lang po in one direction. And last, yung pag-form po ng mga storm. Ang storm formation po only happens on warm ocean water. Kung may ocean ka pero hindi siya lagi naaarawan or malamig yung temperature ng katubigan na yon, it's not going to create some storms, no? The factors that affects climate, again, the difference between climate and weather, yung weather po, shorter period of time. Climate, a longer period of time. Nakaka-apekto po sa climate is the latitude or yung distance natin from the equator at saka the poles. Prevailing wind, yung ihip po yung permanent po na ihip ng hangin. Altitude, the higher you go up, the colder it gets. And the distance from the sea, kung babagyuhin ka ba or kung gaano kadalas ang precipitation sa area nyo. Climatic phenomenons natin, meron po tayong monsoon. Yung monsoon po, the reason why we have monsoons is the temperature difference. If ang northern hemisphere po natin ay malamig and ang southern hemisphere po natin ay mainit, yung northern hemisphere, high pressure area and the southern hemisphere is low pressure. So, ibig sabihin po, yung high pressure ay pupunta dun sa low pressure or ang movement niya po ay pababa. Therefore, that's what we call the amihan. Pagkabaliktad naman po, malamig si Southern Hemisphere tapos mainit po si Northern Hemisphere. Ang direction po ng hangin is yung from hot papunta naman po sa cold. Ang ihip po ng hangin ay papunta still from cold to hot. Pero since ang mainit naman po ngayon is Northern Hemisphere, ihip naman po ng hangin ay nanggagaling sa baba papunta sa taas. Ang problema lang dyan, mamasa-masa yung hangin na dala niya. Next, the ENSO or the El Nino Southern Oscillation, meron po siyang dalawang phases. The normal or dalawang season, the El Nino season in which mainit po yung katubigan dito, naiipon po yung mainit na katubigan dito sa South America at saka Mexico dahil po mahina po yung ating trade winds. Pag malakas naman po ang ihip ng trade winds, that is what you call the La Nina season. Since malakas po yung ihip ng trade wind, naiipon naman po yung mainit na Pacific Ocean water dito sa Asia naman. Next, global warming. The main factor for global warming is yung tinatawag po nating greenhouse effect or the increase of greenhouse gases. Pag mas marami pong greenhouse gas, mas marami po siyang na-absorb na init, na radiation from the sun, mas mainit. So, ang kailangan natin is bawasan natin yung paggamit natin ng greenhouse gases. Okay, so thank you very much for listening to this
session. I hope na may natutunan kayo. I hope nakapag-notes kayo. And I will see you real soon. Thank you very much.